Usapang day off naman tayo dito sa Hong Kong habang ako ay nagpaplantsa ng damit ng alaga ko. Wala kasi ngayon yung alaga ko, dinala ng mama niya, bibili daw sila ng uniform pang winter kasi nga malapit na dito yung winter. Kaya ito, nakapag-video-video na naman para mamaya meron tayong pang reels. At ayun na nga mga kahugot, marami na naman akong nachika. So yun nga, yung topic nga natin ngayon ay about sa day off dito sa Hong Kong. Alam nyo ba mga kahugot na dito talaga sa Hong Kong ay halos lahat ng konyang ay linggo yung day off. At meron din namang mga amo na nagre-request ng Sabado or minsan nga ay weekdays. At alam nyo ba mga kahugot na ang ibang konyang talaga dito ay may sariling kwarto at yung iba naman ay wala. Kaya mas swerte ka kung meron kang sariling kwarto dahil kung day off mo pwede kang hindi lumabas, magstay ka lang sa room mo. O di ba laking tipid na rin yon, bibili ka na lang ng pagkain sa labas or di kaya minsan nagbibigay din naman yung amo ng pagkain. Kasi alam niyo po mga kahugot na ang ibang konyang dito ay wala talagang sariling kwarto, natutulog lang sa kusina or sa sala. Kaya mga kahugot yung ibang konyang po dito ay talagang napipilitan na lang lumabas, naglalatag ng karton sa ilalim ng tulay or kung saang mang parte ng Hong Kong na pwedeng pagtambayan. At kung sakali man na hindi ka mag-day off or hiramin ka ng amo mo, ay automatic po yan na binabayaran. Correct me if I'm wrong ha, pero ang alam ko ang binabayad nila dito ay 150 to 160 HKD. Pero sa akin, yung binabayad sa akin ni amo pag hindi ako nagde-day off ay 250 HKD. Kaya every time na sinasabi sa akin ni amo kung pwede akong hindi mag-day off, ihiramin niya muna ako, ay talaga naman palagi akong on the go kasi nga malaki rin naman yung binabayad sa akin, 'di ba? Tsaka hindi naman siya parate. Kaya ginagrab ko talaga yung mga opportunities na ganon, yung mga OT, 'di ba? Yun lang mga kahugot, ano pang inaantay nyo? Mag-apply na dito sa Hong Kong. Thank you for watching. Bye-bye.